Magkapatid tayo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Kung parurusahan mo ako, sige na. Akala mo ba natatakot ako sa iyo? Mabuti ang trato sa inyo ng ating pinuno, pero naglakas loob kayong makipagkasunduan sa 4 na dakilang pamilya ng Patago? Anong pinuno? Tapusin na kita. Sabay-sabay tayong lumaban. Gaya ng dati, isa lang sa inyo ang pwedeng mabuhay. Pare, kung magpapatuloy ito, pareho tayong mawawala. Tapusin mo na lang ako. May asawa at anak ka pa. Kaibigan, Hangal, ako na ang bahala sa asawa at anak mo, kaya pwede ka nang mawala ng panatag. Nanalo ako. Parang awan niyo na po, boss. Hayaan niyo akong mabuhay. Napakalupit mo. Pero ang totoo, wala kang hiya. maraming salamat po boss sa pagliligtas sa akin. Boss, may balita na po tungkol sa taong hinahanap nyo? Boss, may mahalaga rin po akong ibabalita sa inyo. Magdiriwang po ng kaarawan ng panganay na anak ni Pamilya Nie. Si pamilya niya. Mukhang oras na para magpakita muli sa lahat. Nakahanda kaming sumunod sa inyo hanggang dulo. Napakakinis. Tinitiyak ko sa'yo na hindi mo to malilimutan. Lumayas ka. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Hoy, Sino yan? namumutla ka? Mukhang mahina ang iyong katawan, madilim ang iyong aura, at may nakaamba sa iyong panganib. Anong karapatan mong sumpain ako? Gusto mo na yata talagang mawala. Huwag kang lalapit. Huwag kang matakot. Tahan na. Isasama kita paalis dito. Ikaw ba ang taong nagligtas sa akin? Oo, Salamat sa iyo. ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Maaari ko bang tingnan ang iyong mga mata? Pasensya na sa aking kapangahasan. Halika, maupo ka. Ang baga ang nagkokontrol sa hangin at sikmura, at ang dugo naman ang nagpapadaloy ng enerhiya. Dahil hindi malinis ang baradong dugo, naaapektuhan nito ang iyong mga ugat. Baradong dugo? Oo, Sinamahan ako ni Lolo sa maraming sikat na doktor, pero wala silang nakitang kahit anong bara. talagang napakahirap nito mapansin. Nakakakita na talaga ako. Napakagaling mo. Ipinatawag ko kayong lahat ngayon dahil gusto ko sanang mag-isip kayo ng paraan para magamot ang mga mata ng aking apo. Ang apo ni Matandang Pan ang pinakamagandang babae sa Xiangcheng. Paano naman namin siya hindi tutulungan? Napakarami ng sikat na doktor ang tinawag nyo, pero sa tingin ko, sa buong mundo, ay wala nang makakagamot pa sa kanya. Sadyang wala na talagang magagawa. Alam kong mahirap ito, pero nakapagdesisyon na ako. Kung sino man ang makakagamot sa mga mata ng apo ko, ipakakasal ko ang apo ko sa kanya. Lolo, nandito na po ako. Ying-ying, ang iyong mga mata. Magaling na po ang mga mata ko. Sabihin mo agad sa iyong lolo kung sinong magaling na doktor ang nagpagaling sa'yo. Siya po. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Ginoong Pan. Lolo, ang lahat ba ng sinabi niyo kanina ay totoo? Kung ganoon, Saan galing ang hampas lupang ito?
Matandang pan, napakaraming magagaling na doktor ang nagsabing mahirap yan. Paano naman biglang napagaling ng lalaking ito ang mga mata niya? Sigurado po, gumamit siya ng mga maruming paraan. Magaling siyang doktor, hindi marumi ang paraan niya. Tingnan mo nga ang hitsura niya. Magaling na doktor. Napakalaking biro niyan. Aray! Ang kamay ko! Anong ginawa mo? Ikaw, Nung hinawakan mo ako, dapat naisip mo na ang magiging bunga nito. Hindi ba't isa kang tanyag na doktor? Kung gayon, ang maliit na lason na ito para sa iyo, siguradong madali lang. ikaw. At sinasabi mo pang hindi ito maruming gawain. Ang lakas ng loob mong kalabanin si Young Master Jiang, ayaw mo na bang mabuhay? Kung ano ang mangyayari kapag binangga mo ang higanteng kumpanya ng medisina, dapat ay alam mo na yon. Iho, humingi ka na agad kay Young Master Jiang ng paumanhin dahil kung hindi, huwag nang asahan na sa hinaharap ay magiging apo sa tuhod kita dahil kahit ngayon, hindi natin alam kung makakalabas ka pa ba sa pintong ito ng buhay. Sige, turuan nyo ng leksyon ang walang modo na basulang ito. Ito ang sikretong lason ng aking pamilyang Jiang family. Sino ka? Bakit nasa iyo ang sikretong lason ng aking pamilyang Jiang family? Ang pangalan ko ay si Liu Wenbai. Ang apelido mo pala ay Liu. Napakalas mo. Katulad lang ng pamilyang Liu family na naglaho 10 taon na ang nakakaraan. Hahaha, Anong sinasabi mo? naghahanap ka ng gulo. Anong tinitingin-tingin nyo? Bilisan nyo at hulihin siya, patitikimin ko siya ng parusa, nahihilingin niyang sana ay hindi na lang siya nabuhay. Sa lahat ng naririto, kahit sino ang makakahuli sa lalaking ito, bibigyan ko ng isang mansyon. Young Master Zhang, kami, hindi na po kami makagalaw. Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Liu Wenbai, wala akong pakialam kung sino ka, pero pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Ang lahat ng naririto ay hindi mo dapat binabangga. Hindi ko sila papatulan. May mga narinig lang akong hindi maganda. Hoy bata, siguradong pagsisisihan mo ito. Lumayas ka. Iho, kahit na kinalaban mo si Zhang family, akong si Pan ay hindi kailanman sisira sa aking pangako. Ang tungkol sa pagpapakasal kay Yingying ay tuloy pa rin. Sige. Ying, may gusto sana akong itanong sa'yo. Bakit ka nga ba nabulag? 10 taon ang nakalipas para iligtas ang isang batang lalaki. Aksidente akong nabulag. Nagsisisi ka ba? Hinding-hindi, pakiramdam ko ay naging bayani ako. Bukas, magpakasal na tayo. Sa anong karapatan niya para pakasalan si Yingying? Tingnan mo ang itsura niya. Baka pinulot lang iyan sa kanal. Kay hirap na tao. Ma, pinagaling ni Wenbai ang mga mata ko. Wala kang isip. Ngayong maayos na ang mga mata mo, ay mas mahalaga ka na. Bakit ka pa magpapakasal sa kaniya? Ma, gamit ba ang tingin mo sa akin? Para sa ikabubuti mo ang ginagawa ko. Sa kasama mong hampas lupa, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka niya? Iyon pala ang inaalala ni nanay? Huwag po kayong mag-alala, hindi ko pababayaan si Yingying. Nakakatawa? Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Wala ka pang sinabi sa dulo ng kuko ni Young Master Jiang? Ang anak ko, maayos na ang paningin ngayon. Maraming mayayaman ang nagkakandara pa sa kaniya. Ma, Huwag ka nang magsalita, maghiwalay kayo. Nabalitaan kong may sikat na lupain sa kanluran ng lungsod. Paano kung kunin ko iyon bilang dote? We, ang lakas mong magmayabang nang wala namang basehan. Ang lupang iyon, maging ang pamilyang Pan namin, hindi man lang makapangahas na makuha. Ano namang panama mo? Kung talagang magagawa mo iyan, ibibigay ko ang 10% ng shares ng pamilyang Pan kay Yingying bilang dote niya. Papa, totoo ba ang sinasabi niyo? Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Overlord, naayos na po ang tungkol sa lupain. Saka isa pa po, bukas ay kaarawan ng anak ng pinuno ng pamilya niya na si Neming Xiong na si Nie Xiangrong. Pamilya niya? Magsalita ka. Nasaan si Dragon Jade Pendant? Hindi ko alam. Kung ang pamilya Nico ay hindi makakakuha sa kanya, walang kahit sino ang pwedeng kumuha.
ihanda mo ang isang mamahaling regalo. Kailangan nating pumunta doon para magdiwang. Opo. Ay, Young Master Ni. Nabalitaan ko na may nagustuhan kayong babae noong nakaraang araw, pero mukhang hindi natuloy ang plano. Kaya ngayon, sadya akong naghanap ng ilang magagandang babae para samahan kayo. Sige, pasok! Halika kayo rito lahat. Marunong ka talagang makisama. Sa totoo lang, nakuha ko na rin ang pinakamagandang babae ng Xiangcheng, nasa kamay ko na siya ngayon. Nakalak lang siya sa loob ng kwarto sa hotel. Noong nakaraan, yung si Cheng Yaojin na biglang sumulpot, hanggang ngayon ay hindi pa rin makita. Sinasabi ko sa inyo, puro sila mga walang silbi, di ba? Young Master Ni, ako ba ang tinutukoy mo? Ikaw? Heto na pala ang hinahanap ko. Kusa ka pang lumapit sa akin. Hindi ko alam na si Young Master Ni pala iyon noong araw na iyon. Kung hindi, baka hindi na umabot sa ganito. Para sa kaarawan ni Young Master Ni, sadya akong nagdala ng isang espesyal na regalo. Mabuti at alam mo ang lugar mo dahil maganda ang mood ko ngayon. Papatawarin na muna kita. Nagbago na ang isip ko. Babaliin ko na lang ang 2 braso mo. Mga tauhan, Hayaan niyo munang tignan ni Young Master Ni ang regalo, hindi pa huli ang lahat. Pumarito ako ngayon para lang ihatid kay Young Master Ni ang katapusan mo. masyado kang maya. Sugurin niyo siya at parusahan. Kumpol ng mga walang silbi. Sino ka ba talaga? Mula sa pamilya Liu, si Liu Wenbai. Kaya pala, ang labi ng pamilya Liu? Talagang ikaw na ang kusang naghahanap ng kapahamakan. Lalakasan mo ang loob mong kalabanin ako? Ang babae mong iyan ay nasa kamay ko. Ying Ying! Ying Ying! Wenbei, bilisan mo. Tumakas ka na. Huwag kang gagalaw. Subukan mo lang akong saktan. Duwag. Pare-pareho lang ang ugali ng buong pamilya mo. Nung nawala ang malas mong mga magulang, hindi ba't sobrang duwag din nila? Aha! Huwag kang gagalaw. Ang buhay na magandang dilag na ito ay nasa mga kamay mo, pero kahit mawala siya, hindi ko rin iyan ikakahinayang. Nabalitaan ko ang iyong ina, pati na ang kapatid mong babae. Magaganda raw silang kasama, hindi ba? Ha 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 ha! Luohao, Narito po. siguraduhin ang kaligtasan niya. Nasusunod po. Makinig kayo. Sino mang makakuha sa lalaking ito? Ako si Nye Clan. Ibibigay ko ang 10% ng mga share ko. 30%? Sinong mauuna sa inyo? Aray? 50%? 80%? Iligtas niyo ako. Ay. Liu Wenbai. Pama, narinig niyo ba ang tunog ng kampana? Pamilya Nye, hindi ko kayo patitigilin. Siya ang taong yun na nagpahamak sa anak ko. Sandali lang, kuya. Hindi sulit na ikaw pa ang kumilos sa taong ito. Kumadumi siya. Iutos niyo ito, sabihin kay Fu Chao. Basta't parusahan ni Pamilya Fu ang taong ito. Akong si Pamilya Ni ay makikipag-isang dibdib sa kanya. Patawad. Patawad? Wala ka namang dapat ihingi ng paumanhin. Dahil mag-asawa na tayo. Oh, yung tungkol sa nangyari kanina. Ikaw, Anong tungkol sa nangyari kanina? Ikaw ba si Pansiying? opo, ako si Pansy Ying. Kilala niyo po ba ako, manager? Hindi.
Pero hindi ko lang inaasahan na masyadong mapagmataas ang pamilyang Pan na magdadala pa ng bodyguard para lang pumirma ng kontrata. Sa iyo lang ako makikipag-usap tungkol sa kontrata, pabayaang maghintay na lang siya sa labas. Hindi po siya bodyguard. Asawa ko po siya na si Liu Wenbai. Wala akong pakialam doon. Makikipag-usap lang ako sa'yo ng mag-isa. Sige, mag-usap muna kayo. Napakaganda nito. Hindi ko akalaing magiging maayos ang pagpirma ng kontrata. Ngayon, sa wakas, hindi natututol si mama sa atin. Masyado kang masaya. Mag-ingat ka. Baka matumba ka. 25 taong gulang na ako, hindi na ako bata. Pansiying? Oh, Yingying. Gumaling na ba ang iyong paningin? Sino po sila? Ako si Li Guangming, kaklase mo noong kolehiyo. O ikaw pala iyan. Dito ka ba nagtatrabaho? Oo naman. Oh, punta ka rin ba rito dahil sa lupa sa West District? Basta't samahan mo ako sa isang gabi. Aray. Bitawan mo ako. Matuto kang rumespeto. Li Guangming, hindi ko akalaing makalipas ang ilang taon, nakakasuka pa rin ang pag-uugali mo. Nakakadiri ka. Tara na. Hinay-hinay lang sa pangbababae. Mukhang nanghihina ka na. Pansiying. Hahamakin kita. Kung hindi ko magawa, ay hindi ako si Li Guangming. Anong ginagawa mo rito? Ying, gusto kitang ipakilala sa kaniya. Siya ang mula sa Lu Group na Vice General Manager na si Li Guangming. Matutulungan niya tayong makuha ang lupain sa kanlurang bahagi ng lungsod. Hindi na kailangan, dahil napirmahan na namin ang kontrata. Napirmahan na? Paano nangyari iyon? May kontrata na? Hindi iyan baliwala kung wala ang permiso ko. Hoy, ikansela ninyo ang kontrata sa pamilyang Pan. Anong pero? Huwag mong kakalimutan kung sino ang nagluklok sa iyo sa posisyong manager na iyan. Ngayon din, agad-agad, tapusin mo ang kontratang iyan. Napakawalang hiya mo. Anong magagawa mo? Para sa'yo, gagawin ko ang lahat. Gaya nga ng sabi ko. Basta't samahan mo ako ngayong gabi, ang lupain na iyon sa kanlurang bahagi ng lungsod ay maaari kong ibigay sa inyo. Dahil sa mga sinabi mong iyan, pagbabayarin kita. Kahit wala pa ang kontratang ito, walang kahit na sino man ang makakaagaw sa kanya mula sa akin. Talaga ba? Minsan lang darating ang pagkakataong ito. Kapag pinalampas mo ito, hindi na mapapasa iyo ang lupain sa kanluran. Kahit wala akong ni isang pera, hinding-hindi ako magmamakaawa sa isang basurang tulad mo. Sige, huwag kang magsisi. Ano iyon? Hindi mo ba nakikitang busy ako? Kakanselahin mo ang kontrata ng pamilyang Pan? Bakit? Gusto ko itong kanselahin, bakit ka ba masyadong maraming tanong? Wala akong pakialam sa balak mo? Hindi maaaring kanselahin ang kontrata ng pamilyang Pan. At saka, tanggal ka na sa trabaho. Ano? Ano? Tinanggal ako sa trabaho? Anong ibig mong sabihin? Anong karapatan mo? Louis, huwag mong kakalimutan kung sino ang nasa likod ko. Ang ginagawa mo ay pagsuway sa tatay-tatayan kong si Nie. Ang galing mo, masyado yata kitang minaliit, no? Huwag mong kalimutan. Louis, kahit pa ikaw ang presidente ng Lu Group, huwag mong kalimutan, ang may-ari ng kapangyarihan sa pamilyang Nie ay ang tatay-tatayan kong si Nie Mingxiong. Umanda ka sa akin. President Lee. Anong ginagawa niyo sa akin? Ang Xiaoyang ay konektado sa kidney at ang kidney ang namamahala sa pag-ihi. Sinabihan na kita noon pa, bawasan ang paglalaro sa mga babae. Nangihina na ang kidney mo. Narito ang 3 milyong dolyar. Kunin niyo ito at magtago muna kayo. Huwag muna kayong papasok sa opisina pansamantala. Tungkol sa share sa kumpanya, isipin nyo na lang na hindi ko sinabi iyon. Kinalaban nyo ang pamilyang Ni at ngayon ay kinalaban nyo rin ang pamilyang Lee. Huwag nyo nang idamay pa ang pamilyang Pan. Lolo. Bilisan nyo at umalis na kayo. Huwag na kayong babalik. Tulungan mo akong ikansela ang kontrata ng pamilyang Lee at pamilyang Pan. Ikansela ang kontrata? Bakit? Gawin mo na. Kailangan mo akong tulungan para bigyan ng leksyon ng batang iyan na si Lu Yi. Wala akong oras. Pati na rin si Liu Wenbai. Sino? Si Liu Wenbai? Siya nga, ang lalaking iyon, napakayabang niya. Wala siyang galang sa inyo po. Ako. Kung gusto mong maghiganti, sige, bibigyan kita ng mga tauhan. Patunayan mo na kaya mong ibalik ang iyong dangal ng mag-isa. Sige, ninong at ninang,
Hindi ko po kayo bibiguin. Hoy, bata. Hindi ba't masyado kang mayabang nung una? Mamaya lang ay luluhod ka sa harapan ko para magmakaawa. Turuan niyo siya ng leksyon. Mali ako. Huwag niyo na po akong saktan. Pakawalan niyo na po ako. Pakawalan ka? Parang awa mo na. Palayain mo ako. Tapusin nyo na ang lahat ng ito? Gawin nyo ang dati nating ginagawa? Huwag niyong hayaan na matapos siya ng ganun Boss, nagpadala po ng mensahe si Shadow Pavilion. Sabi niya po sa gabi ng bukas ay magkakaroon ng isang subasta. Sa mga gamit na isusubasta, ay mayroong isang Dragon Jade Pendant. Maaari niyo po bang tingnan kung ito po ang Dragon Jade Pendant? At ang subasta pong ito ay inorganisa ng isang taong nagngangalang Fu Chao. Ang pamilya ni Fu Chao ay isa sa mga pamilyang tagasunod ng pamilya Ni. Itong Dragon Jade Pendant ay galing din sa taong nagngangalang Fu Chao. Handa na ang pagkain. Sige. Kinalaban mo ang pamilya ni. Sigurado ka bang wala talagang mangyayaring masama? Hindi ka ba naniniwala sa akin? Medyo nag-aalala lang ako. Bago ka lang dito sa Xiangcheng, kaya baka hindi mo pa alam. Ang pamilya ni ay kilalang mapang-api. Anong paki ko doon? Laging may mas magaling at mas malakas kaysa sa kanila. Wenbei, Kaysa palagi mong inaalala ang mga ganoong bagay, mas mabuti pang gumawa na lang tayo ng anak. Ayaw mo ba? hindi naman po. Kahit ayaw mo, kailangang payag ka pa rin. Umaga pa. Malapit na rin namang maggabi. Sino ang nag-utos sa iyo? Hindi ito lugar na basta-basta mo lang mapupuntahan o basta-basta mo ring malalayasan. Boss, nahuli po namin siya sa loob ng Wuming Residence. Anong gagawin natin sa kanya? Sino ang nag-utos sa iyo? Ito ang upgraded na tableta ng Shadow Pavilion at ang pangalan nito ay Bone Eroding Pill. Kapag ininom mo ito, sa loob ng 10 araw ay mawawala ka na sa mundong ito. May 10 araw ka para mag-isip. Hanapin mo na lang ako kapag handa ka na. Boss, masamang balita. Kinuha po ang asawa niyo. Ano? Hindi ba't sinabi ko sa iyong bantayan mo siyang mabuti? Kasalanan ko po. Kagagawan niyo ba ito? Ha 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 ha. Sa pagkakataong ito, babala pa lang ito. Kapag hindi ka pumunta sa auction, masasaktan ng husto ang babaeng iyon. Duwag ka. Nabati ko ang pangpito sa pagkuha ng istilong song na isang ukit na florera ng bulaklak. Ang susunod naman ay ang 1,000 taong gulang na Dragon Jade Pendant. Nagsisimula ang presyo sa $3 milyong. $4 milyong. $4 milyong. $5 milyong. $5 milyong. Hindi ba tayo bibili? Fake yan. Feke? Teka pala, kanina pa tayo nandito sa auction. Nasaan si ate? Huwag kang magmadali. Tara. Magsalita ka. Sino ba talaga si Liu Wenbei? Bakit niya natalo si Young Master Ni? Akala mo ba ipapahamak ko ang asawa ko? Nananaginip ka. Ayaw mong magsalita. Ipapautos kong ang nanay mo ay ihulog mula rito sa auction hall. Ma, pakawalan niyo ang nanay ko. Pakawalan mo ang nanay ko. Walang siyang kasalanan. Basta't ibigay mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong iyon at sabihin mo kung nasa kanya ang Dragon Jade Pendant. Hindi ko po talaga alam. Ayaw mo sa madaling usapan. Gusto mo pa ng dahas, ano? Dahil ayaw mong magsalita, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Ihulog na siya. Mama! Boss? Boss? May naririnig ba kayong kakaibang ingay? Anong ingay? Wala na ito ngayon. Baka namali lang ako ng dinig. Kayo ba si Liu Wenbei? Ako nga.
Ako si Panlin, si Siying, at ang kanyang ina ay kinuha ng mga masasamang tao. Anong nangyari, boss? Kinuha ang biyanan ko. Ibig bang sabihin ito, mula kay Mrs. ay may nakuha silang impormasyon? Tara! Pagdating ng lalaking iyon, ako muna ang magpapakasaya. Bitawan niyo ako. Bitawan ka. Kunan siya ng litrato at ipadala sa lalaking iyon. Bitawan mo ako. Pakakawalan kita? Hahaha. Mga walang hiya kayo, pakawalan nyo ang anak ko, bilisan nyo at pakawalan ang anak ko. Wala pang sinuman. Ang nakakatakas sa mga kamay ko. Ying-ying. Patawad? Ying-ying? Huli na ako nang dumating. Maayos ka lang ba? Wenbei. Nandito na ako. Luo Hao. Narito po. Alagaan mo siya ng mabuti? Opo. Luo Hao. Narito po. Ilayo niyo ang lahat ng pamilya Fu na yan. Gagawin ko ang lahat para sa mga kaluluwa ng ating Liu family. Upang pagbayarin... Liu Wenbei? Ikaw nga ba iyan? Buhay ka pa pala. Pasensya na kung binigo kita. Sabi ko na sa iyo noon, na pagbabayarin kita ng matindi. Luo Hao. Narito po ako. Ilayo nyo na rito ang lahat ng mga pamilya Fu at pagbayarin sila para sa katahimikan ng ating mga Liu family. Masusunod po. Ano? Sinasabi mong nawawala ang lahat ng tao ni Pamilya Fu, kasama si Fu Chao. Opo, natuklasan ko po iyan nung nagpadala ako ng sulat kay President Fu. Hindi kaya tumakas na si Fu Chao? Imposible. Hindi ganoon kaduwag si Fu Chao. Eh bakit nang walang sapat na dahilan ay tila naglaho na lang ang lahat ng tao ni Pamilya Fu? Ano? Patriarka, dahil kinuha ni President Fu si Pan Siying, pati na ang buong pamilya Fu ay pinaparusahan na ni Liu Wenbei. Boss, maliban kay Liu Wenbei, ang labi ng 25 tao ni Liu family ay narito na lahat. Sunugin silang lahat. Opo. Sigurado ka bang galing ito sa mga natitirang kampon ni Liu family? Sa tingin ko ay hindi. Pero mabuti na ring may naiwang buhay. Gagamitin natin siya para mahanap ang lihim ng medalyon. Anong gagawin natin ngayon? Kahit pa siya si Pamilya Liu o hindi. Dahil handa siyang makipaglaban para kay Pan Siying, hindi ba mas madaling gamitin si Pamilyang Pan laban sa kanya? May plano ka na ba sa isip mo? Umalis ka. Ying-ying, Ying-ying. Ako ito? Ang asawa mo. Ako si Wenbei. Ako ito. Wenbei? Opo. Huwag kang matakot, nandito lang ako. Hindi ko hahayaang saktan ka ng kahit na sino. Takot na takot ako. Huwag kang matakot, nandito ako. Teka, nasaan po ang nanay ko? Nagpapahinga si Mama sa kabilang kwarto? Walang dapat ipagalala. Ano ba talaga ang nangyari? Sila pamilya ni Ba at ang mga tauhan niya ang may gawa nito. Ying-ying. Patawad. Personal ko itong problema at nadamay pa kayo. Pero ayos na ang lahat, huwag ka nang mag-alala. Talaga? Talaga. Ayos lang iyan, magpahinga ka muna, dahan-dahan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na sa Wuming Residence pala kayong dalawa nakatira? Ma, hindi niyo po ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Sino ba talaga siya? Doktor po siya, Mama, nakalimutan niyo na ba? Ang mga mata ko ay si Wenbei ang nagpagaling. Siya nga pala? May royal presentation ngayon? Sumama kayong dalawa sa akin. Sandali lang po kayong tatlo. Patingin naman po ng inyong imbitasyon. Anong imbitasyon?
Ang mga may imbitasyon lamang ang pwedeng dumalo sa Royal Lecture ngayong gabi. Uy, hindi ba't ito ang kumuha sa babae ko? Ang lalaking iyon na si Liu? Nakatanggap ka rin ba ng imbitasyon sa Royal Lecture? Ay, hindi pala. Mukhang wala ka namang natanggap na imbitasyon. Ano na ang gagawin mo ngayon? Dahil walang imbitasyon, mukhang hindi ka makaka-attend sa lecture ngayong gabi. Ang lecture na ito, akala nyo ba basta-basta na lang kayong makakapasok? Umalis na lang kayo rito. Kung nagpakasal ka sana sa akin noon, kahit anong lecture pa iyan, o kahit ano pang okasyon, makakapunta ka kahit saan mo gusto. Alam mo ba, ang posisyon ko bilang Jiang family dito sa Xiangcheng? Nasa pintuan na ako. Pakisundo ako rito. Ang galing mo namang magpanggap. Kahit pa ang Fu Chao ng pamilya Fu, hindi mangangahas na magsalita ng ganyan. Ang pamilyang Linga ay nanganganib na mawala. Ano pa kaya ang maliliit at hamak na pamilyang tulad nyo? Ginoong Liu? Ang Panginoon. Ginoong Liu? Panginoon. Ginoong Liu? Anong itinawag mo sa kaniya? Panginoon ba? Wala. Nagkamali lang ako ng tawag. Kung siya ang Panginoon, ako naman ang tatay niya. Walang hiya ka. Kapag hindi mo pa nirespeto ang bisita ko, paparusahan kita ng matindi. Ginoong Liu, pagpasensyahan niyo na siya. Sino po siya? Ako po, ang presidente ng Lu Group na si Lu Yi. Ako rin ang nag-organisa ng programang ito. Simula ngayon, sa anumang aktibidad, huwag ninyong haharangan ang tatlong ito. Sige po. Ito ang calling card ko. Kung may anumang problema, maaari niyo akong tawagan anumang oras at gagawin ko ang lahat para makatulong. Ginoong Liu, bigyan mo rin ako niyan. Wala kang karapatang makuha ang card ko. Halina po kayong tatlo. Ikaw Liu, pagbabayarin kita balang araw. Tawagin niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Paano mo nakilala si Lu Yi? Bakit napakagalang niya sa iyo? Sino ka ba talaga? Naku, curious din ako. Sino ka ba talaga? May kinalaman ba ito sa iyo? Siyempre may kinalaman ito. Paulit-ulit mo akong hinihiya. Sa tingin mo ba ay hahayaan ko na lang ito? Attorney Zhang, sigurado ka bang wala talagang nabanggit ang lolo mo sa iyo? Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ng lolo ko dito? Ano bang problema mo? May gana ka pang pagtawanan ako? Sino ka ba sa akala mo? Para magkaroon ng lakas ng loob na tawanan ako. Attorney Jiang, bitawan mo ako. Huwag kang sumobra. Kahit pakilala mo si Lu Yi, tandaan mong parang kapatid ang turingan namin ni Nie Xiangrong. Liu Wenbai. Hindi ko alam kung paano mo talaga nakilala si Lu Yi. Pero huwag mong isipin na dahil lang doon ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo rito. Ang pamilya niya ang tunay na. May matapang pa palang humamak kay Liu Wenbai. Mukhang naghahanap ka talaga ng parusa. Hahaha, may nangahas talagang mang-insulto kay Liu Wenbai. Tila gusto na niyang matapos ang buhay niya. Elder Zhou. Siya ba ang asawa mo na kabakasan niyo lang? Opo, siya po si Zhaolin at Elder Zhou. Siya ang pangunahing speaker para sa seminar ngayong araw. Elder Zhao po. Ito ay regalong mabilisang naihanda. Tanggapin mo ito bilang tanda ng ating pagkikita. Napakakamahal po nito. Hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Hindi ba ito ang matagal nang iniingatan ng pamilya royal? Isang koleksyong nagkakahalaga ng $100 milyong. Isa lamang itong gamit sa koleksyon. Walang halaga ito. Tanggapin mo na. Dahil binibigay iyan sa iyo ni Elder Zhou, tanggapin mo na. Kung gayon, maraming salamat po, Elder Zhou. Walang anuman. Lu Yi, mukhang pumapalpak din ang mga mata mo. Pasensya na po, Elder Zhao, kasalanan ko ang lahat. Sige na, lumabas na kayo. Elder Zhou, patawarin niyo po ako. Elder Zhou, nagkamali po ako. Huwag niyo po akong paalisin. Elder Zhou, Elder Zhou. Elder Zhou. Maghintay ka lang. Umalis na kayo. Sige, dito na nagtatapos ang aking presentasyon. Maraming salamat po. Wenbai, gusto mo bang kumain tayo sa labas? Elder Zhou? Sa susunod na lang. Sige, hahaha. Pupunta lang muna ako sa banyo. Sige. Masyado mo ba akong gusto?
Sinundan mo pa talaga ako rito sa kwarto ko. Saan galing ang jade na ito? Ibinigay lang sa akin ng isang kaibigan. Kaso peke pala ito. Nagustuhan ko lang ang hitsura kaya sinuot ko. Sino? Anong pangalan niya? Hindi ko alam. Minsan ko lang siyang nakita, hindi siya mahalaga para tandaan ko pa. Bakit hindi na lang tayo magkasama? Sinisiguro ni ate na pagsisilbihan kita. At pasasayahin ng husto. Nagmamadali ka bang umalis? Hindi mo ba gustong malaman kung kanino galing ang jade pendant na ito? Pakicheck para sa akin ang tungkol sa VIP room number 202 sa babaeng iyon. Gusto kong malaman ang lahat ng koneksyon at tao sa paligid niya. Ang anak ni Jiang Meilin. Kinumpirma mo na ba? Nakita ko ang tatak ng bulaklak ng plum sa katawan niya. Eksaktong kapareho ng sa anak niya. Ikaw, pinuntahan mo ba ang lalaking yon? Nababaliw ka na. Kapag nakilala ka niya, tiyak na paparusahan ka niya. Sayang naman, dahil hindi niya ako nakilala. Bumalik ka na rito agad. Noong una akala ko, habang buhay ko nang hindi malalaman ang lihim ng jade pendant na ito. Sino ang mag-aakalang? Ang pagkakataon mismo ang lalapit sa akin. Jiang Meilin, ikaw man o ang iyong anak, habang buhay. Kayong luluhod sa paanan ko. Liu Wenbei, huminto ka riyan. Attorney Jiang, nawawala ka na ba sa sarili mo? Dahil lang ba iyan sa pinalayas kayo sa seminar? Hanggang dyan na lang ba ang kaya mo? Dapat alam mo na ang sino mang pinalayas ni Elder Zhu sa seminar ay wala ng pagkakataon sa buong buhay nila na muling makadalo sa mga ganitong pagtitipon. Wala na ring aasahang kooperasyon sa negosyo. Kahit pa ang pamilyang Zhang family nyo ay may daan-daang taong pundasyon. Ngayon pa lang ay tuluyan ng nasira dahil sa pagiging irresponsable mo. Liu Wenbei, humanda ka, tandaan mo ito. Boss, may nalaman na po ako. Totoo pong ang babaeng iyon ay taga-pamilya niya. Kapatid siya ni Nie Mingxiong, na si Nie Ching. Ang babaeng iyon ay naparito lang para kumpirmahin kung isa ba talaga akong Liu family. Hindi po maaari? Nasisiraan na ba ng bait ang babaeng iyon? Kung hindi pa siya baliw, hindi niya magagawa ang ganitong bagay. Tama nga po kayo. Naghihinala ako na ang tunay na medalyon ay nasa kay Nie Ching. Bantayan niyo siyang maigi. Maliwanag po. Boss, tsaka isa pa po. Sabi po ng mga tao natin, sa tapat po ng hotel ay may nakita silang tao na kamukhang kamukha ni Nie Xiangrong. Si Nie Xiangrong? Nie Xiangrong? Sigurado ka? Ito ang nakuha namin sa CCTV mula sa hotel, may mga litrato rin dito. Kung hindi ko pa nakita ng sarili kong mga mata, hindi rin ako maniniwala. Ang nakapagtataka lang, nakita mismo ng mga tauhan namin na pumasok si Nie Xiangrong, pero kahit anong hanap namin, hindi talaga namin siya mahanap. Ang taong iyon parang bigla na lang sumulpot out of nowhere at naglahong parang bula. Imposible yan. Wala na si Nie Xiangrong. Pero nagpadala kami ng tao para kumpirmahin ang puntod ni Nie Xiangrong. Ay walang laman. Mag-imbestiga ka. Kahit halughugin mo pa ang bawat sulok, alamin mo kung sino talaga ang taong iyon. Maliwanag po. Sir Boss? Madam Sister-in-law? Nagpadala ng imbitasyon si Jiang family kanina. Sinabing dapat tayong pumunta. Zhang family? Nagmamadali na siya. Sir Boss, gusto niyo bang sumama ako sa inyo? Wag na. Gusto ko makita kung ano ba talaga ang binabalak ni Zhang family. Pili ka na ng kahit ano, sige lang. Pupunta lang ako sa banyo. Sige po. Miss, kanina pa kayo nakaupo rito? Order ba talaga kayo o hindi? Maghihintay pa ako sandali. Kung hindi pa kayo order, wag na kayong maupo rito.
Mataas ang mga presyo rito sa amin. Kung hindi nyo kayang magbayad, umalis na lang kayo. Bakit ganyan ka magsalita? Ganyan talaga ako magsalita, may magagawa ka ba? Sa itsura mong dukha, makaalis na nga rito. Ganyan ka ba talaga makipag-usap sa mga customer? Boss, Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Iligpit mo na ang gamit mo, huwag ka nang babalik. Alis. Pasensya na po sa nangyari, nakakahiya. Ako nga pala ang may-ari ng restaurant na ito. Si Niching, bilang pambawi po, libre na ang pagkain nyo ngayon. Ako na mismo ang maghahanda para sa inyo. Huwag na, salamat. Anong problema, Wenbei? May nangyari ba? Si Ying? Isang beses ko lang sasabihin ito. Lumayo ka sa babaeng iyon. Hindi mo siya kaya. Pero ang babaeng iyon, hindi naman siya mukhang masamang tao. Sino bang masamang tao ang nagpapakita ng tunay na intensyon? Sa susunod, kapag nakita mo siya, lumayo ka agad sa kaniya. At tandaan mo, huwag na huwag kang makikipagkita sa kaniya ng mag-isa. Naintindihan mo ba? Sige. Si Ying? Sorry? Naging masyado lang akong mabilis. Uwi na muna tayo, okay? Opo. Wenbei, pakiramdam ko marami kang itinatago sa loob mo. Kung gusto mo, pwede mong sabihin sa akin. Kahit hindi kita matulungan, kahit paano ay handa akong makinig. Isa pa, asawa mo ako, kaya problema mo ay problema ko na rin. Siyempre, sabihin mo lang kapag handa ka na. Gusto ko lang ipaalam sa iyo, nandito lang ako para sa iyo. Sige. Siying, kapag natapos ko nang ayusin ang lahat ng ito, sasabihin ko sa iyo ang bawat detalye. Anong problema, Liu Wenbei? Masama ba ang pakiramdam mo? Maayos lang ako. Lolo Gu. Sino ka? Ako ito, si Liu Wenbei. Wenbei? Hindi ka nawala? Hindi po ako nawala. Buhay ka. Napakasaya ko. Napakagandang balita. Hindi ko akalaing habang nabubuhay pa ako, ay makikita pa kitang muli. Senyor. Batang senyor. Senyora. Maaari na kayong magpahinga ng may kapayapaan. Ako. Lolo Gu. Sandali lang, Lolo Gu. Si Ying, bumili ka muna ng tubig. Lolo Gu? Noong panahon na iyon, bakit sina pamilya ni at pamilya Fu ay sumugod sa aming Liu family? Tungkol sa bagay na iyan, lahat ng ito ay dahil sa jade pendant na tinitago ni boss. Ito ay ang minanang jade pendant ng Liu family. Hindi ko alam kung bakit, pero kumalat ang lihim na ito. Lihim? Anong lihim? Sa totoo lang, ang jade pendant na ito ay hindi talaga pag-aari ng Liu family. May ibang tao na nag-iwan yan sa pangangalaga ng Liu family. Ayon sa taong nag-iwan ng mensahe, ang jade pendant na iyon ay maaaring. Lolo Gu? Lolo Gu? Anong nangyari? Wala ito si Ing. Ako na rito, baka madumihan ka pa. Anong klaseng pananalita iyan? Pwede naman itong labhan kung madumihan. Kung hindi ka nagrereklamo, bakit naman ako magrereklamo? Alalayan mo muna si Lolo Gu. Si Ying, huwag mong hayaang masagi ni Lolo Gu ang mga karayom. Lolo Gu? Mula ngayon, dito na kayo titira. Hindi na kayo muling maghihirap o mapapagod. Sabay-sabay kaming mag-aalaga at magseserbisyo sa inyo po. Mabuting bata. Ikwento mo naman sa akin, paano ka nakatakas noon mula sa pagtatangkang parusahan ka ng mga tao ni apat na dakilang pamilya?
Akala ko talaga ay... Lolo Gu, nais ko po kayong ipakilala. Ito po ang asawa ko, si Siying. Siya si Lolo Gu. Alagang-alaga niya ako noong bata pa ako. Lolo Gu, tawagin niyo na lang po akong Siying. Merong mabuting bata gaya mo na nasa tabi ni Wenbei. Talagang napakabuti niyan. Maiwan ko muna kayo at mag-uusap. Magluluto muna ako. Siguradong gutom na rin si Lolo. Salamat po sa pagod niyo. Alam kong marami kayong dapat pag-usap. Sige, mag-usap muna kayo at magluluto muna ako. Siguradong gutom na rin si Lolo. Salamat sa pagod mo. Alam ko namang siguradong marami kayong pag-uusapan. May asawa ka na pala? Kapag nalaman ito ng matanda at ng batang amo, siguradong matutuwa sila para sa iyo. Ibig sabihin ba nito ay ang nangyari kina Nie Mingxiong at pamilya Fu ay ikaw ang may gawa? Opo. Gusto ko silang pagbayarin ng matindi. Lolo Gu, kaya ano po ba talaga ang totoong nangyari noon? Gaya ng sinabi ko sa iyo dati. Dahil lahat ng iyon sa Dragon Jade Pendant. Ayon sa mga kwento, ang Dragon Jade Pendant na iyon ay nakapagbubukas ng isang nakamamanghang sinaunang libingan na puno ng napakaraming ginto at alahas. Ang tungkol sa bagay na ito, ng ilang taon ay pilit na itinihim ng pamilyang Liu family. Ngunit hindi ko alam kung paano kumalat pa rin ang balitang ito. Ibig sabihin po ba? Tinapos ni Nie Mingxiong ang pamilya para sa Dragon Jade Pendant at tinapos ang 24 na buhay ng Liu family? Ang mga taong iyon marahil ay hindi malalaman sa buong buhay nila na ang totoong medalyon ay nanatiling nakatago sa Liu family. Sa Liu family? Noong mga panahong iyon, binalak ni Amo na pautos sa akin na itakas ang pendant. Hindi ko inakalang magiging malupit ang grupo ni Nie Mingxiong at tinapos ang lahat ng tauhan ni Liu family. Nang makalis na sila, kaagad kong itinago pabalik ang pendant. Sa loob ng maraming taon, hinahanap ako ni Nie Mingxiong. Dahil gustong-gusto nilang makuha ang pendant. Sayang nga lang, hindi nila alam na nasa harap na pala nila ito. Nagdusa po kayo sa nakalipas na mga taon. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Mabait na bata, malaki ka na. Lolo, kumusta naman po ang sakit nyo? Ang hayop na si Nie Mingxiong ang may gawa nito sa akin. Nandito po ako, sisiguraduhin kong gagaling kayo. Ang pendant na ito, sa huli, ay muli ring bumalik sa aking mga kamay. Lolo, bakit hindi nyo nalang sinira ang pendant na ito noon? Sinira ko na ito at ginawa ko iyon sa harap ni Nie Mingxiong at ng mga tauhan niya. Pero hindi sila naniwala. Pinipilit nilang pilitin si Amo na ilabas ang totoong pendant. Nakita ba nila kung ano ang hitsura ng totoong pendant? Tingin ko ay hindi. Hindi sila makapaniwala na basta na lang na ganun kadali ilalabas ni Amo ang pendant. Pero sa tingin ko, kahit pabasagin ang totoong pendant, hindi pa rin pakakawala ng mga taong iyon ang kampo ni Liu family. Wenbei, huwag mo nang isipin ang paghihiganti. Hindi biro ang kinakalaban mo kay Nie Mingxiong dahil may mas malakas pang puwersa sa likod niya. Lolo, huwag po kayong matakot. Matagal na pong alam ni pamilya Ni na ako ay mula sa Liu family. Eksakto. Mas mabuting hintayin ko silang sumugod. At sabay-sabay kong paparusahan ang lahat ng masamang taong ito. Ano? Alam na ni Nie Mingxiong? Opo. Pinapunta niya si Nie Ching para lapitan ako, para makita ang balat sa aking leeg. Anong gagawin natin? Wenbei, iwan mo na si Xiangcheng. Umalis ka na rito. Kahit saan ka pumunta, lumayo ka na. Lolo, hindi po ako aalis. Habang hindi pa nagbabayad si pamilya Nie para sa napakaraming buhay na kinuha nila sa Liu family, hindi po ako aalis. Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Bata ka? Lolo, hindi po ito katigasan ng ulo. Ang mga kasamahan ko sa Liu family, 12 ang buhay nila. Ang bigla na lang nawala. Hindi ito maaaring palampasin ng ganoon-ganoon na lang. At higit pa riyan, alam niyo ba po? Ang grupong iyon ni Nie Mingxiong para lang makuha si Dragon Jade Pendant, alam niyo ba kung anong ginawa nila? Mabait na bata, patawad at napakahirap ng pinagdadaanan mo. Lolo, alam ko po. Alam kong para ito sa ikabubuti ko. Pero sina pamilya Nie at pamilya Fu, hindi ko sila mapapalampas. Ayaw ko lang na buong buhay mo ay puno ng galit at puot. Hindi naman po. Alam na alam ko po ang ginagawa ko. Kung iyan ang desisyon mo, sige. Wenbei. Lolo, baka hindi ko na po kayanin. Lolo, huwag kayong mag-alala.
Narito ako, tiyak na magiging maayos po kayo. Ang pintig na ito, bakit ang garalgal? Luo Hao, Narito po. ibigay mo sa akin ang gamot. Heto po, Lolo Gu. Anak, wala na itong silbi. Ako ang higit na nakakaalam sa sarili kong katawan. Baka wala na ako rito sa lalong madaling panahon. Hindi po totoo yan. Hindi yan totoo, Lolo. Siguradong may paraan pa. Kaso lang, mahirap lang hanapin ang gamot na ito. May paraan. Ang ibig mong sabihin ay ang Gojikshu? Alam niyo rin po ang tungkol sa gamot na ito? Ayon sa sabi-sabi, itong Gujiksu na ito ay makikita lamang sa loob ng mga libingang mahigit 1,000 taon na. Hindi naman sa hindi ko sinubukang hanapin ito. Matagal na akong naghahanap pero wala akong makita. Iniisip ko, ng ganitong bagay ay isang alamat lamang. Lolo, huwag kayong mag-alala. Basta't narito iyan sa mundo, tiyak na mahahanap ko yan. Luo Hao. Opo. Tipunin ang lahat ng tauhan ng Shadow Pavilion, maghanap sa lahat ng mga sinaunang libingan na mahigit 1,000 taon na. Siguraduhin ninyong ang tinatawag nilang Gujikshu ay mahanap ninyo. Masusunod po. Lolo, magpahinga po muna kayo. Nariyan lang po ako sa baba. Tawagin niyo po ako kapag may kailangan kayo. Hindi ko akalaing maglalakas loob ka talagang pumunta rito. Zhang family, dahil naglakas loob kayong imbitahan kami, wala akong dahilan para matakot na pumunta rito. Imbinita kita rito sa araw na ito para lang maturuan ka ng leksyon. Bakit? May kakayahan ka ba? Mga bata, hawakan niyo ang lalaking ito. Ako mismo ang tutapos sa kanya ngayon. Ikaw na walang kwenta. Paulit-ulit mo akong binabangga. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang bagsik ko. Young Master Zhang, hindi na makakatakas ang lalaking ito. Binangga mo ang aming boss na si Young Master Zhang. Ngayong araw, tapos ka na. Liu Wenbai, kung gagapang ka ngayon sa pagitan ng aking mga binti, maaari kong ituring na walang nangyari. Kung hindi lang dahil kay Elder Zhao noon, hindi sana ako nagdalawang isip. Kung hindi, matagal ka na sanang nakaluhod sa harap ko at sumasamo sa akin. Young Master Zhang, itong kasama ng lalaking ito, itong babaeng ito ay mukhang kawili-wili ah. Ano kaya kung pagsaluhan natin siya? Si King of Doctors Decree. Nagbibigay-pugay po kami, Haring Mediko. Si listahan ng hari ng panggagamot. Nasaan na siya? Nagbibigay-pugay po kami, Haring Mediko. Nagbibigay-pugay po kami, Haring Mediko. Nagbibigay-pugay po kami, Haring Mediko. Ano? Siya ang hari ng panggagamot? Nagkakamali ka ba? Siya ba talaga ang hari ng panggagamot? Matagal na kitang nababasa. Wala ang lolo mo kaya ako na ang magpaparusa sa iyo. Kung hindi dahil kay hari ng panggagamot, sino ang napakadaling makakabuking sa inyo at sa Zhang family na lason? Humingi ka na agad ng tawad sa kanya. Pasensya na po. Sa susunod na mangyari ito, hindi na ito madadaan sa isang sorry lang. Tuloy po kayo. Binibining ni, nasunod na po namin ang utos nyo. Pinaalis na po namin ang pinuno sa kotse para kumalma. Ang mga tao sa listahan ng hari ng panggagamot ay gumagaya kay Shadow Pavilion at ang Shadow Pavilion na iyan ang ating tagapagligtas. Ang Shadow Overlord ay parang isang Diyos sa atin, kahit ang mga kilalang tao ay hindi nangangahas na galitin sila. Kaya binibining ni, ang ibig nyo bang sabihin? Ay tauhan ni Shadow Pavilion ang Liu Wenbai? Gaya-gaya lang ang listahan ng hari ng panggagamot sa Shadow Pavilion. Ginagawa ito para hanapin sa bansang ito, o pati sa buong mundo ang pinakamagaling na doktor. Ang pinakamataas na tao sa listahan ng hari ng panggagamot ay hindi man lang aabot sa kalingkingan ng tunay na hari ng panggagamot. At lahat ng nasa ilalim ng listahan ng hari ng panggagamot ay dapat sumunod sa utos ni hari ng panggagamot. Kumusta? Liu Wenbai. Ang ikalawang pinuno ng pamilya ni, si Niching. Sa ganito kalaking okasyon? Bakit tila wala si Uncle Ni dito? Kakakita ko lang sa matanda kanina.
Nagkamali ka lang, wala siya rito ngayon. Paano mangyayari iyon? Kahit pamalimutan ko ang sarili ko, hindi ko kailanman malilimutan si Uncle Nee. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Noong pinahirapan niya ang Liu family, napakalinaw pa rin ito sa isip ko. Sa loob ng 10 taon, walang araw na hindi ko iyon naalala. Kahit pa makalimutan ko ang sarili ko, hindi ko makakalimutan si Uncle Nee. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bumalik ka at sabihin mo kay Ni Mingxiong, ang mga ginawa niyang pananakit sa ating Liu family noon ay malinaw pa rin sa isipan ko. Sa loob ng 10 taon, walang araw na hindi ko iyon naalala. Anong ibig mong sabihin? Siyempre, ang pagpapasya sa katarungan. May inihanda akong regalo para sa inyo. Sana ay magustuhan iyon. Nang matanda. Kayo pong lahat, kung may anumang problema o tanong, sa akin kayo magtanong. Huwag ninyong gambalain ang asawa ko. Naiintindihan nyo ba? Si Yeng, kung pakiramdam mo ay hindi komportable, mauna na tayong umuwi. Opo, umuwi na tayo. Sige. Boss. Ano ito? Hindi ko rin po alam. Inihatid lang iyan ng isang courier kanina. Anong problema, kuya? Ano ang nasa loob ng USB? Liu Wenbai. Kung hindi kita paparusahan ng matindi, ay hindi ako si Nie Mingxiong. Anong laman ng flash drive na iyon? Ang Liu Wenbai na iyan. Kung hindi kita paparusahan, hindi na ako si Nie Mingxiong. Anong nangyayari? Ang lalaking si Liu Wenbai, mukhang mas mahirap siyang kalabanin kaysa sa inaasahan ko. Sinadya niyang magpakitang gilas sa atin ngayong araw. Mukhang naisip na niya kung paano lulupigin ang ating pamilya ni. Kung ganoon, uunahan ko siyang tapusin. Nakita mo naman siguro, meron din siyang titulo bilang hari ng medisina ngayon, kaya mas lalo siyang mahirap harapin. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Siguro ay pwedeng unahin natin ang babaeng napakaarte na laging nasa tabi niya. Boss, siguradong hindi titigil si Nie Mingxiong ng basta-basta, baka gagawa na siya ng kahit anong masamang balak dahil desperado na siya. Hindi lang sa punto na desperado siya, gusto ko ring sirain ng tuluyan ang reputasyon niya. Sa mga panahong ito, magpadala ka pa ng mas maraming tao para protektahan si Siye. Siguradong si Nie Mingxiong ay gagawa ng masama sa kanya. Naiintindihan ko po. Siya nga pala, tungkol sa pagkakabulgar ng sikreto ng Liu family na Jade, kumusta na ang investigasyon nyo? Laman ko na. Si Master Pao iyon, ang makapangyarihang tao sa Xiangcheng, at may kinalaman din ito kay pamilya ni. Si Master Pao? Kung ganoon, ibig sabihin ng Master Pao na ito ay posibleng nasangkot din sa ginawang pag-atake sa ating Liu family. Posible iyon. Nanaginip ako kanina. Napuno ka raw ng sugat. At natakot talaga ako. Takot kang mawala ako? Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag kang mag-alala. Ngayong nandito na ako sa tabi mo, hinding-hindi na ako aalis pa. Sino ka ba talaga? Bakit mo ako pinapakitunguhan ng ganito kabuti? Kung sino ako? Gusto mo bang patunayan ko sa iyo? Ngayon, sigurado na talaga ako na nasa kay Liu Wenbai ang Dragon Jade Pendant. Anong balak mong gawin? Ako, hindi pwedeng magpakita sa ngayon. Kaya kailangan ko munang gamitin si Nie Mingxiong. Iba na ang lalaking si Liu family ngayon. Hindi siya kayang tapatan ni Nie Mingxiong. Kailangang mawala ang lalaking iyon na si Liu Wenbai. Tama ka. Kung hindi siya mawawala, paniguradong matutuntun ka rin niya balang araw. Tungkol sa nangyari sa pamilya nila noon, damay ka rin doon. Huwag mong asahang manonood ka lang at makikinabang sa dulo.
Hinanap natin sa lahat ng lugar noon, pero hindi pa rin natin nakita ang Dragon Jade Pendant. Tingin mo kaya ang kwintas na iyon ay nasa kay Liu Wenbai? Kung wala sa kanya noon, siguradong nasa kanya na iyon ngayon. Kapag hindi natin nahanap ang kwintas na iyon, ang lahat ng pinaghirapan natin itong mga nakaraang taon ay mawawalan lang ng saysay. Kuya, huwag ka pong masyadong mag-alala. Hindi ba't sinabi mo noon na uunahin mong puntiryahin ang babaeng iyon? Bakit wala pa ring balita hanggang ngayon? Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Sing, kilala mo ba talaga si Liu Wenbai? Bakit mo biglang naitanong iyan? Palagi ko kasing nararamdaman na mahiwaga ang pagkatao niya. Sigurado ka bang mahal ka talaga niya? Ako, hindi ko alam. Ano? Wala kang alam sa kahit ano, pero naglakas loob kang magpakasal sa kanya? Paano kung isa pala siyang masamang tao? Anong gagawin mo? Hindi iyon mangyayari. Hindi masamang tao si Wenbai. Noong unang beses ko pa lang siyang makita, nakaramdam na ako ng kakaibang pamilyar sa kanya. Ibig bang sabihin ay matagal na kayong magkakilala? Hindi ko alam, pero parang ang pamilyar niya talaga. Napakainit dito sa loob. Pwede bang buksan ang aircon? Mainit ba? Ang init talaga. Talaga bang naiinitan ka? O baka gusto mo lang ng kaunting exercise? Napakainit, mainit na talaga. Mahal, napapansin ko na dahil matagal na tayong magkasama, natuto ka ng magkunwari. Hi! Mahal? Mahal ko? Ying-ying? Ying-ying? Si Ying, gumising ka na? Huwag mong takutin si Mama. Ma, huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para mailigtas si Sing. Sino ang naglagay ng lason? Dapat siyang maparusahan? Ma, kumalma muna kayo. Hindi pababayaan si Sing ng langit. Ma, halika po. Sing! Gising ka na ba? Wenbai. Kapag wala na ako, kalimutan mo na lang ako. Ano bang sinasabi mo? Gising ka na ngayon, ayos na ang lahat. Naniniwala ako sa iyo. Sige na. Wenbai. Ano iyon? Pagod na pagod ako. Gusto ko munang matulog. Sige, matulog ka muna. Magpahinga ka muna. Boss, bakit kailangan nyo pang subukan ng lason ng mag-isa? Maaari ko naman itong gawin para sa inyo dahil baka maapektuhan ang inyong lakas. Ayos lang. Tungkol sa lason, nalaman mo na ba kung sino ang may gawa? Nalaman ko na po. Siya ang pinsang babae ng asawa nyo, si Panlin. Siya? Dahil siya lang ang lumapit sa asawa nyo. Siyasatin mo kung sino? Ang huling mga nakasalamuhan niya ng malapitan. Masusunod po. Pero dapat ay mag-ingat kayo. Opo. Gising ka na pala? Opo, maayos na ang pakiramdam ko. Anong nangyari sa iyo? Mukhang pagod na pagod ka. Wala lang ito. Huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Malapit na akong gumaling. Sing, patawad? Dahil ang gusto ko lang naman ay protektahan ka. Sing? Ang pinsan mong, si Panlin? Ano ang tingin mo sa kanya? Maayos naman siya.
Kamakailan lang ay nagkape pa kami. Oo nga pala, sila na pala ni Attorney Jiang. May balita na ba tungkol kay Dragon Jade Pendant? Wala pa po. Mahigit 10 taon na para kay Dragon Jade Pendant? Hindi ako naglakas loob na ipakita ang tunay kong mukha. Kung sa huli ay ang Dragon Jade Pendant ay mapunta lamang sa kamay ng iba, tiyak na wala tayong dalawang sasapiting maganda. Kumilos na kami laban kay Liu Wenbai. Talaga? Sugatan na siya ngayon at nasa 20% na lang ang lakas niya. Magandang balita iyan. Hinala namin na ang Dragon Jade Pendant ay nasa poder ni Liu Wenbai, kaya kailangan na natin siyang tapusin agad. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mawawala ng ganoon na lang ang anak ko. Kung alam ko lang na ganito, dapat noon pa lang ay tinuluyan na natin siya. Teka lang, ang gamit mong mukha ay sa anak ko. Hindi ba dapat ay nagpaalam ka man lang sa akin? Hindi na mahalaga ang maliliit na bagay para sa malaking mithiin. Mas madali kong magagawa ang plano sa ganitong paraan, hindi ba? Kung ganoon, maari ba nating... May naisip akong plano, pahiram muna ng mga tauhan mo. Sinunod ko na po ang utos nyo. Nilagyan ko na ng lason ang kape. Heto ang bayad sa iyo. Pwede bang makiusap na huwag akong tapusin? Huwag kang mag-alala. Basta sumunod ka lang sa akin. Sinisiguro kong walang mangyayaring masama sa iyo. Dito ka pala nakatira sa Wuming Residence? Hindi lang dahil sa pera ay basta-basta na mabibili ang lugar na ito. Bahay ito ni Wenbai at nakikitira lang ako dito. Hindi ba't kasal na kayo? Ang sa kanya ay sa iyo na rin, di ba? Pinsang buo. Napadaan ka. May kailangan ka ba? Nabalitaan ko nitong nakaraang 2 araw na malubha ang sakit mo, pero ngayon mukhang magaling ka na. Nagkasakit nga po ako, pero maayos na ako ngayon. Anong gamot ang ininom mo? Hindi ko rin po alam. Gumaling na lang ako ng kusa. Salamat pinsang buo sa pagpunta para bisitahin ako. Dahil magaling ka na, bakit hindi ka pumunta sa susunod na linggo para sa aking birthday party? Sige po. Asawa ko. May gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Magkita tayo sa susunod na linggo. Sige po. Pinsang buo. Maligayang kaarawan po. Narito ka na pala, Siying. Napakaganda ng regalo mo, maraming salamat. Narito na rin si Wenbai. Bakit ang tagal niyo yata? Naging abala lang po. Oh, heto na ang isa ko pang kaibigan. Aasikasuhin ko lang siya sandali. Sige po. Siying, nabalitaan kong kasal ka na pala. Ano ba ang trabaho ng asawa mo? Isa siyang doktor. Doktor? Saang ospital ba siya nagtatrabaho? Bakit? Hindi ba siya makahanap ng trabaho? Sa bagay, mahirap talagang maghanap ng trabaho para sa mga doktor ngayon. Ang iyong bayaw naman ay isang direktor. Gusto mo bang humingi ng tulong sa kanya para maipasok ang asawa mo? Wag na. Salamat. Siying, magkamag-anak naman tayo. Huwag ka nang mahiya. Talagang hindi na kailangan. O sige, kung iyan ang gusto mo. Parang paparating na si Attorney Zhang mamaya. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Liu Wenbai, talagang hindi tayo itinatadhana sa magandang paraan. Ay. Bayaw? Kamusta ka? Liu Wenbai, huwag kang masyadong mayabang. Attorney Zhang, wala naman tayong masyadong malalim na problema. Maaari tayong magsama ng mas payapa. Sa iyo? Ako kaya ang hari ng medisina. Wenbai, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Hindi. Pakinggan mo ako, Ying Ying. Delikado ang lugar na ito ngayon. Umalis ka na agad. Nasaan si Luo Hao? Bakit hindi mo siya kasama? May iba pa siyang kailangang gawin. At sa kondisyon ng katawan ko ngayon, hindi kita kayang protektahan ng mabuti. Sige, mag-iingat ka riyan. Mag-ingat ka. Sino ka ba talaga? Sinong nag-utos sa iyo? Wala nang masyadong salita, Liu Wenbai. Talagang nakahanda kayong lahat. Kahit hindi kita matapos ngayon, darating din ang araw na ikaw ay mawawala sa mga kamay ko.
Kuya, nabigo tayo. Ano? Anong nangyari sa'yo? Nasugatan ka. Hi. Wala ito. Tingnan mo, maliit na gasgas lang. Sino ka ba talaga? Bakit ka ba nila gustong parusahan? Sieng? Tungkol sa pagkatao ko, napakakomplikado nito. Kapag naayos ko na ang lahat ng ito, pangako, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Sige na nga. Hubarin mo muna ang damit mo, titingnan ko kung saan ang sugat mo. Asawa ko. Ayos lang talaga ako. May sugat na, tapos sasabihin mong wala lang? Nasaan ang problema? Wala akong sugat. Ito ay lason lang sa loob ng katawan ko. Anong lason? Nalason ka? Ganyan ka ba nag-aalala sa akin? Oo. Sobra akong nag-aalala sa iyo. Huwag kang mag-alala. Bukod sa iyo, walang sinuman ang makakasakit sa akin. Magseryoso ka nga, sugatan ka ngayon. Uminom ka muna ng gamot. Ikaw ang pinakamabuting gamot para sa akin. Boss, kumusta ka? Sabi ko na nga ba, masyadong mapanganib ang planong ito. Maayos lang ako. Nagawa mo na ba lahat ng kailangang gawin sa panig mo? Ayos na po. Hindi nila inaasahan, nahihiwalay ako sa inyo. Isang piging para sa kaarawan, malinaw na patibong ito ni Trap Banquet. Tamang-tama para gamitin natin ang isa't isa. Ang patibong nilang ito. Imposibleng wala itong kahinaan, hindi ba? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Pupunta ako sa handaan, habang ikaw naman ay hanapin si Ni Mingxiong. Hindi po pwede, masyadong mapanganib yan. Saka hindi ba mas mabuti kung sabay tayong maghihiganti? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Tsaka isa pa, hindi sigurado kung si Nie Mingxiong ang tunay na utak nito. Wala akong pakialam. Pero kung ako ay... Desidido na ako. Tandaan mo, huwag mong tatapusin. Ipakita mo sa kanya ang impyerno habang nabubuhay siya. Sa pagkakataong ito, parang nagdeklara na tayo ng giyera laban kay pamilya ni... May iba pang nasa likod nito. At ang peking si Nie Xiangrong ay dapat ding puksain. Maliwanag po. Paano naman ang goji herb ni Lolo Gu? Bihira lang ang pagkakataong makahanap ng sinaunang libingan. Hayaan na muna natin iyon. Opo. Kuya, anong nangyari? Ching-ching. Kailangang parusahan ng matindi si Liu Wenbai. Tapusin niyo siya. Magsalita ka. Noong umaga po. Luo Hao. Tauhan ka ba ni Liu Wenbai? Hindi ba dapat nasa piging ka ng kaarawan ni Pamilyang Pan? Tulong? Tulong? Nakapasok na kaming lahat. Akala mo ba makakahol pa ang mga aso mo? Anong balak mong gawin? Ni Mingxiong, ngayong araw na ito, ang magiging katapusan mo? Tama na, itigil nyo na ito. May pera ako. Sa cabinet ko, maraming pera. Sa inyo na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hahanapin ko talaga si Dragon Jade Pendant para ipaghiganti ka. Ching-ching. Sa lagay kong ito. Masahol pa sa kamatayan ng buhay ko. Mabuti pang tapusin mo na ang paghihirap ko. Magtiis ka muna. Kapag nahanap na natin si Liu Family Treasure, matatamasa mo rin ang ginhawa. Sige. Ching-ching. Kailangan mo akong ipaghiganti. Kuya, huwag kang mag-alala. Paparusahan ko si Liu Wenbai upang makapaghiganti para sa iyo. Paghiganti. Patingin nga kung ano ang niluto mo ngayon. Nilagang tinolang manok para lumakas ang iyong katawan. Kailangan ko pa ba niyan, samantalang ang lakas-lakas ko na? Ano bang iniisip mo? Maraming sustansya ang sabaw na ito, tulad na lang ng pagpapataas ng resistensya at pagpapanumbalik ng lakas. Tulad halimbawa ng pagpapalakas ng katawan at pampalakas ng sigla. Liu Wenbai, ano bang tumatakbo sa isip mo araw-araw? Iniisip kita.
Mukhang napakaganda ng mood mo ngayon ah. Kapag nakikita kita, sumasaya ako. Masyado kang mabulaklak magsalita. Gusto mo bang subukan kung gaano ako kahusay magsalita? Ay, wala ka bang mata? Ikaw kaya itong bumangga sa akin, di ba? Ikaw ang walang mata na bumangga sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ang suot ko ay isang luxury haute couture na damit na nagkakahalaga ng mahigit $1,000,000. Ngayong marumi na ito, kailangang bayaran niyo ako. Anong mahigit $1,000,000? Nanloloko ka ba ng tao? Bahala ka kung naniniwala ka o hindi, pero total pinarumi mo ito, dapat mo itong bayaran. Pasensya na po, isang malaking pagkakamali lang po ito. Ano ka ba sa akala mo? Talagang wala kayong modo. Ikaw? Anong ikaw? Sinasabi ko sa inyo, tumawag na ako ng pulis, hintayin niyo silang dumating para parusahan kayo. Hindi ka ba talaga marunong makipag-usap ng maayos? Hayaan na natin siya. Ma, tara na. Hoy, huwag kayong aalis. Anong nangyayari rito? Ale, simula noong nakaraang buwan, dito sa mall na ito, nakakalimang tao ka na niloloko mo. Tumawag na ako sa 911. Kapag hindi ka pa umalis, darating na ang mga pulis. Ikaw? Ikaw? Pasensya na, nakita mo na naman ang gulo rito sa shop ko. Wala yun. Gusto ko ring magpasalamat sa pagtulong mo kanina. Maliit na bagay lang yon. Gusto ko lang itanong, bakit ganoon ang turing sa iyo ni Wenbei? May ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin, nadadamay lang ang mga isyu ng mga nakatatanda sa amin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ito ipaliliwanag sa iyo. Siguro sa susunod na lang yayayain kitang magkape. Sige. Galit ng nakaraang henerasyon. Parang kailanman ay hindi niya nabanggit ang tungkol dito. Sino ba talaga si Liu Wenbei? Bukod kay Lolo Gu, mayroon pa ba siyang ibang pamilya? Si Ying? Si Ying. Bakit parang malalim ang iniisip mo? Magsisimula na ang meeting. Liu Wenbei, bukod kay Lolo Gu ay mayroon ka pa bang ibang kamag-anak? Wala na. Pasensya na. Hindi ko sinasadyang ungkatin ang malungkot mong nakaraan. Gusto lang kitang makilala ng higit pa. Ang aking mga magulang at mga kapatid? Lahat sila ay nawala sa akin. Ano? Noong nangyari ang Liu family, walang sinumang nakaligtas. Pasensya na. Ayos lang. Mahigit 10 taon na ang nakalipas, tinanggap ko na ang katotohanan ito. Mula ngayon, ako na ang pamilya mo. Papalitan ko sila at sasamahan kita habang buhay. Hinding-hindi tayo magkakahiwalay. Salamat. Dahil narito ka sa tabi ni Wenbei, panatag na ang loob ni Tia. Tita Ni, maaari po ba ninyong sabihin sa akin kung ano ba talaga ang pinagdaanan ni Wenbei? Matagal na kaming magkaibigan ng kanyang mga magulang noong nangyari ang Liu family dahil sa isang pendant na jade na damay ang buong pamilya niya. Tunay ngang napakalubhanang nangyari. Ngunit mabuti na lang at si Wenbei ay nakaalis sa sakunang iyon. Jade na pendant? Ito ay isang Dragon Jade pendant. Nakakita ka na ba nito? Parang nakita ko na. Narinig ko na ang pendant na iyon ay nagdadala ng malas. Noon, ang kanyang mga magulang ay dahil sa pendant na iyon, kaya sila nawala. Saan ba talaga galing ang pendant na iyon? Saan ba talaga nanggaling ang jade pendant na ito? Hindi ko rin masyadong alam. Ngunit ang narinig ko lang ay may kakaiba itong sumpa. Katulad ng kanyang ama, si Wenbei ay masyadong nahuhumaling sa jade pendant na iyon. Kung sakaling makita mo ang pendant na iyon, maaari bang makipag-ugnayan ka agad sa akin? Sige po. At tungkol sa bagay na ito, wag mo muna itong ipaalam kay Wenbei. Natatakot ako na baka hindi siya tumigil at mas lalong mahumaling.
May sumpa nga ba talaga ang jade pendant na ito? At sa mga sinabi ni Niching, gaano kaya ang katotohanan doon? Ahem. Medyo nabubagot na ako. Gusto ko sanang maghanap ng librong mababasa. Pero hindi ba't nasa likurang shelf lang ang mga libro? Ha ha ha. Luohaw, Nandito po ako. medyo kakaiba ang kinikilos ni si Ying nitong mga nakaraang araw. Magpadala ka ng taong susubaybay sa kanya. Sige po. Kahit sino pa yan. Basta magbalak siyang hamakin ang pansiying at ang Dragon Jade Pendant, tapos na ang maliligayang araw niya. Tita Nie, bakit mo ako dinala rito? Talaga bang hindi mo mahanap ang Dragon Jade Pendant? Hindi ko po mahanap. Dahil hindi mo mahanap ang Dragon Jade Pendant, ikaw na lang ang gagamitin kong kapalit. Anong ibig mong sabihin? Ang hangal mo, ginagamit lang kita sa simula pa lang. Tungkol sa pagkawasak ng Liu family, maliban sa bagay na yon, lahat ng iba pa ay puro kasinungalingan. Gusto mong tumakas? Hindi ko po talaga alam kung nasaan ang Dragon Jade Pendant. Hindi ko talaga alam kung nasaan si Dragon Jade Pendant. Nasa kay Liu Wenbai ang Dragon Jade Pendant, mukhang marami siyang itinago sa iyo. Kaya lahat ba ng ito ay plano mo? Ang babaeng nang ipit sa iyo noon ay plano ko rin, para lang mapalapit sa iyo at mahanap ang kwintas. Walang hiya ka. Boss, pasensya na po, nahuli si sister-in-law. Hindi ba't sinabihan kita na bantayan mo siya ng maigi? Pasensya na po. Tingnan niyo po ito. Basta't nasa atin ang Dragon Jade Pendant, isa-isang lalabas at magpapakita ang mga taong iyan. Mas mabuti na rin iyon para hindi na ako mahirapan. Opo, mukhang hindi na rin makapaghintay ang iba pa. Luohaw, kunin mo ang Dragon Jade Pendant. Pupunta ako para iligtas si Ying. Boss, malinaw na isang patibong ito. Isang hamak na ni Ching lang, hindi nila ako matatalo. Kumpara sa Dragon Jade Pendant, mas gusto kong malaman ang buong katotohanan. Niching! Pakawalan mo siya? Dahil wala siyang kinalaman dito. Sige. Liu Wenbai. Alam kong hindi kita matatalo, kaya bago tayo mag-usap, laklakin mo muna ang lason sa boteng iyan. Kung hindi, wala na tayong dapat pag-usapan pa. May lakas ka ng loob. Karapat-dapat kang maging anak ng pamilya Liu. Hindi mo ipinahiya si Jiang Meilin. Ano? Kasama ka rin sa paglipol sa pamilya Liu? Dati ay nakipagtulungan ako sa 4 na malalaking pamilya ng Bundok Xiang para sama-samang ubusin ang pamilya Liu nyo. Ano bang kasalanan ng pamilya ko sa inyo? Bakit mo ginawa ang kalupitang iyon? Kasalanan iyan ni Jiang Meilin? Dahil noong bata pa kami, ay mas una kaming magkakilala. Pinakamabait at maalaga siya sa akin. Bakit hindi siya naghintay na lumaki ako at ang nanay mo pa ang pinakasalan niya? Kaya ipinalipol mo ang buong pamilya namin? Napakasalbahe mo! Para lang sa pag-ibig, marami kang pinahamak na buhay. Isa lamang iyan sa mga dahilan. Ang makuha ang medalyon ang totoong pakay ko. Ayon sa mga sabi-sabi tungkol sa Dragon Jade Pendant, naglalaman daw ito ng napakalaking kayamanan, isang malaking kayamanan. Dahil lang sa isang sabi-sabi? Tama. Kaya kaysa lumaban mag-isa, mas mabuting makipagtulungan para pumatay, at pagkatapos ay kanya-kanya na sa makuha. Pero hindi ko inaakalang, nakatakas ka pa pala. Sa dami ng mga masasamang bagay na ginawa mo, hindi mo ba naisip ang magiging parusa sa iyo? Kung hindi mo iisipin ang sarili mo, paparusahan ka ng langit. Liu Wenbai, paano ka ba nakaligtas noon? Inakala mo bang lahat ay gaya mong walang awa? Noong wala na akong lakas,
Isang babae ang nagligtas sa akin sa tabi ng daan. Tadhana nga naman. Hanggang dito na lang muna ang kwentuhan natin. Dragon Jade Pendant. Pakawalan mo muna siya. Sige. Pasensya na, dahil sa akin nadamay ka pa. Bruha. Ayos ka lang ba? Oo, ikaw. Nakatanggap ka ng masamang gamot? Hindi ka pwedeng mawala. Dahil kapag wala ka na, hindi ko na rin itutuloy ang buhay ko. Tama na yan. Itigil nyo na ang paglalandian dyan. Kung hindi nyo kayang maghiwalay, ipagsasama ko kayong mawala dito sa mundong ito. Dragon Jade Pendant. Ang kwintas, Dragon Jade Pendant. Mahigit 10 taon ko nang hinahanap ang Dragon Jade Pendant. Ibigay mo sa akin. Dali. Ibigay mo sa akin. 10 taon, mahigit 10 taon ko nang hinahanap ang Dragon Jade Pendant. Ha 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 ha. Ang kayamanan ay akin na. Niching! Noon ay ipinatapos mo ang pamilya ni Liu family. At ngayong araw ay ang katapusan mo. Katapusan? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ka pa rin kapag wala ka na. Hindi ka tinablan ng lason? Hindi iyan maaari. Bakit naman hindi maaari? Huwag mong kakalimutan na ako ay si hari ng panggagamot. Ang isang basong lason ay para sa akin. Ay wala lang. Ang hari ng panggagamot ay tauhan ni Shadow Pavilion. Ano ang ugnayan mo kay Shadow Pavilion? Hindi ba't gawa-gawa mo lang ang pagkataong iyan? Paano kung sabihin ko na ako si Shadow Overlord? Hindi maaari. Nilagyan ko na ng laso ng liyante noong una pa. Masyado kang naging pabaya. Bukod pa doon, sinabi mong mahal mo ang aking ama? Ngunit hindi magkakagusto ang ama ko sa isang taong may masamang pagkatao na katulad mo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo? Hindi ikaw ang huling kumokontrol sa larong ito. May nangyaring masama kay pamilya ni Nabalitaan ko. Paralisado ang buong katawan ni Nie Mingxiong at wala na si Nie Ching dahil sa lason. Ang batang si Liu Wenbai, mas malupit at walang awa kaysa sa tatay niya. Ano naman ngayon? Iyon lang ang kaya ng batang iyan. Imposibleng matunton niya tayo. Lumitaw na si Dragon Jade Pendant. Kailangan nating magmadali para hindi na lumala ang sitwasyon. Alam ko, kapag nakuha na natin ang Dragon Jade Pendant, tatapusin ko na agad si Liu Wenbai. Ni Xiangrong, hindi ba at wala ka na? Hindi ako si Nie Xiangrong. Isa akong kaibigan ni Nie Ching. Ang lahat ng iniutos ni Nie Ching, ginawa ko na ang lahat ng iyon? Maaari niyo na ba akong pakawalan? Alam ko, pero may iba pa kaming kailangan sa pagkakataong ito. Hindi na ako muling tutulong sa inyo. Sa tingin mo ba ay ganoon kadaling tumigil? Kung anong hawak ni Nie Ching sa iyo, ay hawak ko rin. Ano na naman ang kailangan nyo? Ganyan nga, magpakabait ka. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo para mailabas si Liu Wenbai, basta't patagalin mo siya doon ng 3 oras. Pero, matagal na akong hindi pinagkakatiwalaan ni Liu Wenbai. Hindi siya makikinig sa anumang sasabihin ko. Humanap ka ng paraan para maniwala siya sa iyo. Ikaw? Nasaan si Siying? Wala rito si Siying. Huwag ka munang umalis, samahan mo muna ako rito.
Panlin, anong pakulo ito? Liu Wenbei, sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Gusto mo ako? Oo, matagal na kitang gusto. Dahil lang kay Siying, kaya hindi ko maipakita ang nararamdaman ko. Kung gayon, titingnan natin. Kung gaano mo talaga ako kagusto. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Anong pakay mo? Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Pwes, paalalahanan kita, noong nakaraan na sinubukan mong saktan si Sing at ang pagpapadala ng tao para parusahan ako sa party ko, ikaw ang gumawa ng dalawang bagay na iyon, di ba? Hindi. Hindi ko alam. Ang lakas pa ng loob mong tumanggi. Panlin, alam mong kaya kitang parusahan ng malupit gamit ang lason. Binibigyan ko lang ng respeto si Pansiying, kaya ayaw kitang saktan. Mabuti pang magsabi ka na ng tapat sa akin. Hindi ko sinasadyang saktan si Siying. Pinilit lang po ako. Ang taong iyon, may hawak siyang mga litrato ko. Ang taong iyon ay si Nie Ching. Siya rin ba ang nag-utos sa iyo na pumunta rito ngayon? Sa pagkakataong ito, isang tao po na kamukhang kamukha ni Ni Xiangrong. Inutusan ka ba niyang pumunta rito para pigilan ako? Opo. Sabi niya po ay pigilan kita. Bukod doon ay wala na akong ibang alam. Wenbei, pinsang buo. Anong ginagawa nyo? Ying-Ying, sandali. Hindi ito ang iniisip mo? May pinag-uusapan kaming importante. Ying-Ying, bakit? Bakit ka napadpad dito? May tumawag sa aking hindi kilalang lalaki. Sinabing pumunta raw ako rito. Kayo pala ay. Nag-uusap lang kami ng tungkol sa trabaho. Ano kasi? Sige. Naabala ko yata kayo. Ituloy nyo lang yan. Teka, Ying-Ying. Ying-Ying? Ying-Ying? Pakiusap, huwag kang mag-isip ng masama. Wala talagang namamagitan sa amin ang pinsan mo. Malinis ang ugnayan naming dalawa. Totoo ito. Pinag-uusapan lang namin ang mga nangyari noon, gaya noong tangkang pananakit noong huling party, pati na rin yung bago pa. Ying-Ying. Ako? Hindi talaga ako marunong magpatahan ng tao. Pero itataya ko ang pagkatao ko para rito. Sa pagitan namin ng pinsan mo, ay wala talagang namamagitan. Sa tingin mo ba ganoon kababa ang tiwala ko sa'yo? Nakabukas naman ang pinto ng kwarto nyo, kaya alam kong wala kayong ginagawang masama. Hindi naman ako basta-bastang babae na nanunugod ng walang basehan. Ang kinagagalit ko lang ay, may mga mahahalagang bagay ka na hindi mo sinasabi sa akin ng kusa. Nalalaman ko pa ito kay Ni Ching. Samantalang nagagawa mo namang sabihin iyon sa pinsan ko. Masakit iyon para sa akin. Hindi ganoon, Ying-Ying. Ako. Hindi ko sinasabi sa'yo dahil talaga namang natatakot akong mapahamak ka. Ayaw kitang masaktan. Nag-aalala ako sa'yo. Pero sumasumpa ako sa'yo na hindi na ito mauulit sa susunod. Uncle Wang? Naaalala mo pa ba noong binibigyan mo ako ng candy? Anong tinawag mo sa akin? Wang Dong? Pagkatapos ng nangyari sa pamilya ng Liu family noon, hindi ko akalaing nakaligtas ka. Siguradong marami kang ginawang masama para mabuhay. Tila ba, mali ang naging pagkakilala ko sa'yo? Totoo. Matagal na panahon na ang lumipas. Hindi na ako ang batang laging nakabuntot sa iyo para humingi ng candy. Hindi ko inaasahan na malalaman mo ang tunay kong pagkakakilanlan.
Walang sikretong hindi nabubunyag. Gaya noon, hindi ba't mapalad din akong nakatakas noon? At ano naman ngayon? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Doon sa kwarto ng hotel kung nasaan ka, naglagay ako ng lason doon. Kahit gaano pa kataas ang galing mo, wala ka na ring silbi ngayon. Alam mo ang kakayahan ko? Ikaw pala ang nakaitim na nagtangkang parusahan ako sa birthday party noon. Uy. Matalino ka rin pala. Mas magaling ka pa kaysa sa tanga mong ama. Noon, kung hindi naniwala ang iyong ama sa mga kwento ko, bakit siya mapupunta sa ganitong kalagayan? Masyadong nagtiwala sa iyo ang tatay ko? Bakit mo siya pinagkanulo? Natural, para makuha ang Dragon Jade Pendant. Dahil na naman sa kwintas na Jade. Bago pa mawala ang lahat sa Liu family, nalason na ba ang tatay ko? Tama ka. Ako nga. Wangdong, wala kang hiya. Ngayon, pagbabayarin kita para sa lahat ng mga taga-pamilya Liu? Tapusin na natin ito. May lason ka na? Huwag ka nang magsayang ng pagod. Bakit? Hindi mo ba inimbestigahan na ako pala ang hari ng medisina? Ikaw at ang niiching na iyon? Pareho lang kayong hangal. Siying, gusto kita. Pakasal ka sa akin. Wenbei, mahal mo ba ako? Mahal kita. Mahal na mahal kita, Siying. Ang pagmamahal ay hindi lang basta sinasabi ng ganoon kadali. Inaamin ko. Noong una ay nilapitan lang kita para gumanti ng utang na loob. Pero matapos ang napakaraming pinagdaanan natin, sa haba ng ating nilakbay, ang pagpapasensya, pag-aalaga, at pag-intindi mo sa akin, ay hinding-hindi ko makakalimutan kailanman. Handa ako? Handa akong gamitin ang buong buhay ko para alagaan ka at protektahan ka. Siying, magpakasal ka sa akin. Ayos ba? Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Bakit hindi mo pa isuot sa akin ang singsing? Sira, ang singsing. Ay, opo. Siying? Mali ang pagkakasuot. Ito, ngayong naisuot na ang singsing na ito. Hindi ka na makakatakas pa. Hindi tayo sigurado riyan. Kapag hindi ka naging mabuti sa akin, baka ako ay. Hindi po, hindi ko gagawin yon. Siying? Salamat dahil tinanggap mo ang alok kong kasal. Salamat sa iyo. Liu Wenbei. Sigurado ka na ba talaga? Hindi ka magsisisi? Kailanman ay hindi ako magsisisi. Sir, may balita po. Magsalita ka. Nag-propose na po si Liu Wenbei kay Pan Siying, balita po na inihahanda niya sa gaganaping kasal na ibigay ang Dragon Jade Pendant kay Pan Siying bilang regalo sa kanilang kasal. Kasal? Sa ikalawa ng susunod na buwan, idaraos ni Liu Wenbei ang kasal sa Wuming Residence. Congratulations. Siying, napakaganda mo naman yata ngayong araw. Binabati kita, Apo. Salamat po, Lolo. Binabati rin kita, anak. Maging masaya ka, anak. Opo. Siying, balita ko ang magiging asawa mo ay napakagaling. Siya si hari ng panggagamot. Nakatira siya sa Wuming Residence. Sobra-sobra siguro ang yaman niya, no? Oo nga, Siying. Napakadami niyang ibinigay na regalo para sa kasal. Napakagalante naman niya. Salamat po sa inyong malasakit. Normal na tao lang naman po kami. Hindi kami kasing galing ng inaakala ninyo. Siying, patawad sa mga pagkakamali ni Lolo noon. Bakit niyo naman po nasabi iyan, Lolo? Kapag naikasal ka na kay Liu Wenbei, huwag mo sanang kakalimutan ang pamilyang Pan. Tulungan mo ang pamilyang Pan hanggat maaari. Maliwanag ba? Opo, Lolo. Darling Siying, ikaw ang pinakamagandang bride ngayon. Sobrang saya ni Mama para sa iyo. Congratulations. Sa wakas, ikakasal ka na rin. Balita ko ibinigay mo raw ang Dragon Jade Pendant bilang regalo.
Kay Pansiying, Oo, napakagalante mo talaga. Elder Joe, nakita niyo na ba ang Dragon Jade Pendant? Sa totoo lang, hindi pa. kung gayon, ngayong gabi, ipapakita ko po ito sa inyo. Mabuti kung ganoon. Hali kayo, pasok po kayo sa loob. Tara. Boss, sigurado ba kayong si Jolene yon? Hindi ako sigurado. Ngunit pinaghihinalaan ko siya. Si Elder Zhao ay isang taong may dangal. Mag-isip po kayong mabuti. Kung nandito talaga siya para sa Dragon Jade Pendant, tiyak na may gagawin siya ngayong gabi. Elder Zhou. Ikaw nga talaga, mahusay ka talagang magtago. Ano na dapat ang itawag ko sa iyo ngayon, Jolin ba o Lolo Gu? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Mabuti na lang at nabigyan ako ng ideya ng mukha ni Nia Xiangrong. Kung hindi, baka pinatira pa kita sa tabi ko at inalagaan habang buhay. Seryoso. Kaya pala napaka-weirdo ng sakit mo. Kaya pala inutusan mo pa akong maghanap ng kung anong dugo ng manok. Ang totoo, gusto mo lang akong gamitin para mahanap ang sinaunang libingang iyon at para buksan ito para sa iyo. Nagkakamali ka. Maraming tao sa labas. Pumasok lang ako rito para magpahinga sandali. Mula nang pumasok ka sa pintuan, nang banggitin mo ang Dragon Pendant, nagsimula na akong magduda sa iyo. Lahat naman ng tao ay pinag-uusapan ang Dragon Pendant. Pero ikaw lang ang tanging may suot na Tiger Head Necklace. Kung hindi dahil kay Wang Dong bago siya nawala, na ipinakita sa akin ang Tiger Head Ring, hindi ko iisiping, ikaw ang nagplano ng trahedya sa pamilya Liu family noon? Ikaw nga yun. May isa lang akong tanong na hindi ko maintindihan. Dahil kailangan mo ang singsing na ito, bakit mo ito ibinalik sa akin at ngayon ay nananakawin mo ito? Ang 4 na malalaking pamilya at si Wang Dong ay puro mga tanga. Pilit pa rin nilang hinahanap ang pendant nang hindi nila alam na ang pendant ay matagal na sa mga kamay ko. Nang matuklasan ko na pendant lang at walang kinalaman sa dugo ay hinding-hindi mabubuksan ang sinaunang libingan. Pero narinig ko, nabuhay ka pa. Alam mo ba, kung gaano ako kasaya noon. Halos ibigay ko na ang pendant sa iyo ng bukal sa loob. Pero, napakagago mo. Wala ka man lang ginagawa. Kaya naman, sinama mo ako para mahanap ang sinaunang libingan? Eksakto. Wala ka man lang bang interes sa mga kayamanan? Luohao. Narito po ako. Si Elder Zhou ay nawala na dahil sa isang aksidente. Naintindihan ko po. Habi, mahal na mahal kita. Hindi ko akalain na ang pagliligtas ko sa iyo, 10 taon na ang nakararaan, ang magdadala sa akin ng panghabang buhay na kaligayahan. Wifey, ako rin? Kung hindi dahil sa iyo, marahil ay wala na ako sa mundong ito ngayon. Kung ganoon, pangako sa akin, mula ngayon ay hindi mo na ako pagtataguan ng kahit ano. Pangako, sumusumpa ako sa natitirang bahagi ng buhay ko. Susunod ako sa lahat ng sasabihin ng asawa ko. Sige. Pero pakiramdam ko ay medyo hindi maganda ang lagay ko. Pakisuri nga ang pulso ko. Hindi maganda ang pakiramdam? Anong nangyayari? Magiging tatay ka na. Magiging tatay na ako? Magiging tatay na ako? Magiging tatay na ako. Bakit po? Shadow Pavilion. Sa panig po ng Shadow Pavilion, may ilang mga bagay na kailangan niyong asikasuhin. Wifey. Sige, pumunta ka na. Bumalik ka agad. Hihintayin ka namin ng baby sa bahay. Wifey. Ihahatid muna kita kay mama. Hindi ako mapakali kung mag-isa ka lang.